Nang makita ni Leon ang mapanuksong tingin ni Rosviza, bigla siyang tumalikod at mabilis na tumakbo. Halatang halata ang pagkataranta sa mukha niya. Huwag kang lalapit. Hindi nagpahuli si Rosviza at patuloy na nakasunod sa kanya. Ang kanyang gintong mga mata na may matatalim na pupil ay puno ng katiyakan, na para bang isang pinakamalakas na mandaragit na nakatutok sa kanyang biktima. Dahil dito, kinilabutan si Leon. Mabilis na pumasok ang dalawa sa silid tulugan. Nang malapit na siyang maabutan, biglang huminto si Leon. Inilagay niya ang dalawang kamay sa mga armrest ng sofa at malakas na tumulak gamit ang kanyang mga paa. Mabilis siyang tumalon sa ibabaw ng malaking sofa na gawa sa matibay na kahoy at nagtago sa likod nito. Mahigpit niyang hinawakan ang sandalan ng sofa gamit ang dalawang kamay at nagbabala kay Rosviza mula sa kabilang panig. Sinubukan niyang takutin ito gamit ang natitira niyang tapang. Binabalaan kita, Mother Dragon. Sabi sa libro, pagkatapos manganak, kailangan ng isang babae ng hindi bababa sa 2 buwan bago muling makasama sa iisang kama ang kanyang asawa. Kung hindi, maaari itong magdulot ng malubhang problema sa kanyang katawan. Habang sinasabi iyon ni Leon, sobrang guilty niya kaya hindi man lang siya makatingin ng diretsyo kay Rosviza. Huminto si Rosviza, bahagya niyang itinagilid ang kanyang ulo at tumingin kay Leon na tila inosente at naguguluhan. Anong libro ang nagsabi niyan? Ngumiti si Rosviza nang walang anumang pag-aalala habang dahan-dahan siyang lumalapit. Napakalunok si Leon at pinilit na magsalita ng buong tapang. Postpartum Care for Mother Dragons. Siyempre, wala namang ganoong libro. Bigla lamang itong inimbento ni Leon. Sa kaibuturan ng kanyang isip, kumakapit pa rin siya sa huling pag-asa. Kamakailan lamang ay nanganak si Rosviza sa kanilang pangalawang anak, kaya naisip ni Leon na siguradong aalagaan nito ang kanyang katawan. Baka sakali, baka gumana ang dahilan na ito. Pero hindi naniwala si Rosviza kahit isang salita. Hindi kahit isang segundo. Iniabot niya ang kanyang maputi at payat na kamay at hinawakan ang mabigat na sofa na gawa sa matibay na kahoy na nakaharang sa pagitan nila. Sa kamay ni Rosviza, ang malaking sofa ay para lamang magaan na bagay. At doon mismo, walang awa niyang inilantad ang kasinungalingan ni Leon. Bilang isang dragon, pagkatapos ng maayos na panganganak, 2 o 3 araw lamang ang kailangan para makabawi ang katawan. Habang nagsasalita si Rosviza, dahan-dahan niyang itinaas ang buong sofa. Kumiskis ang mga paa nito sa sahig at gumawa ng matinis na tunog, dahilan para tumayo ang balahibo ni Leon. 2 buwan, hindi ko pa kailanman narinig yan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Leon. Dahil alam mo na pala kung ano ang gusto mong gawin, tigilan mo na ang paglaban. Nang makita ni Leon na agad na nabunyag ang kanyang maingat na ginawang dahilan at ang tanging bagay na nagsisilbing harang sa kanya ay halos tuluyan ng naalis, sinubukan pa rin niyang lumaban sa huling pagkakataon. Umatras siya ng 2 hakbang, hinuyam ang kanyang mga kamao, at gumawa ng pinakamabangis na ekspresyong kaya niya. Inipon niya ang lakas na ipinakita niya noong pinatay niya si Constantine, umaasang matatakot si Rosviza at uurong. Nakita mo ang lakas na ginamit ko noong pinatay ko si Constantine. Sinasabi ko sa iyo, huwag mong isipin na pagbibigyan kita dahil lamang ikaw ang ina ng mga anak ko. Sinadya ni Leon na lakasan ang kanyang boses para magmukhang matapang. Pero ang bahagyang panginginig ng kanyang mga binti at ang pamumuti ng kanyang mga buko dahil sa sobrang paghigpit ng kanyang mga kamao ay malinaw nang nagbunyag ng kanyang tunay na nararamdaman. Nagkunwari si Rosviza na mahina at inosente ang kanyang boses. Pakiusap, dahan-dahan ka lang, okay. Ngunit sa isang iglap, nagbago ang kanyang ekspresyon. Napalitan iyon ng mapanuksong ngiti. Kung talagang mayroon kang lakas na ipinakita mo noong pinatay mo si Constantine, makikipagtawaran ka pa ba sa akin ngayon? Muli na namang walang awang nabunyag ni Rosviza ang plano ni Leon. Napaisip si Leon. Talaga bang may sinasabi tungkol sa pagiging makakalimutin ng mga babae pagkatapos manganak? Bakit hindi man lang siya naging mahina ang isip? Sa halip parang mas matalas pa siya kaysa noong hindi pa siya buntis. Nang hindi gumana ang pagsusumamo at pag-iwas, sinubukan naman ni Leon na mga tuwiran. Hindi naman sa gusto kong maging marahas sa iyo. Ayoko lang maging magaspang sa iyo. At saka, wala naman akong ginawa para magalit ka ngayong araw, di ba? Ngunit ang sumunod na sinabi ni Rosviza ay tuluyang nagpabagsak sa depensa ni Leon. Natigilan siya,
Malamig na sumanghal ang reyna. Alam mo ba kung gaano nakatagal mula noong huli nating nilaro ang Queen and Prisoner game? 6 na buwan at 7 araw. Alam mo ba kung paano ko tiniis ang nakaraang 6 na buwan? Punong-puno ng reklamo ang tono ni Rosviza, na parabang nakaranas siya ng napakalaking kawalan. Pero alam lamang ni Leon na nag-iinarte siya. Gawin mo kung ano ang gusto mo. Ano ang kinalaman niyan sa akin? Ako ang lalaki rito, at kahit ako kaya kong magtiis. Paano naging ganoon kakasabit dito? Pagkasabi ni Leon ng mga salitang iyon, biglang nanlamig ang tingin ni Rosviza. Bumaba ng husto ang pressure sa paligid niya. Sa ilang mabilis na hakbang, lumapit siya kay Leon. Hinawakan niya ito sa kwelyo at sa kaunting lakas lamang ay hinayla siya hanggang nasa harap na niya. Masyado nang malapit ang kanilang mga mukha. Halos magkadikit ang kanilang mga ilong habang ramdam nila ang mainit na hininga ng isa't isa. Malika, malamig ang boses ni Rosviza. Hindi ito simpleng pagkahumaling. Ito ay kagustuhan ng isang reyna na manakop. Pagkasabi niya nito, bigla niyang hinawakan at hinayla ang damit ni Leon. Napunit ang tela at isang malaking punit ang lumitaw sa kanyang damit. Napasenggal si Leon. Ito na ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng ganitong kakaiba at eleganteng paraan ng paglalarawan sa isang taong sobrang nahuhumaling sa isang bagay. Huwag mong sirain ang damit ko. Natarante si Leon at agad na sinubukang pigilan siya. Pero laban kay Rosviza na isang dragon, walang halaga ang kanyang lakas. Hindi siya binigyan ni Rosviza ng pagkakataong lumaban. Habang patuloy nitong pinipigilan si Leon, sinabi niya sa malamig ngunit mapaglarong tono. Tama na ang kalokohan. Tingnan mo kung paano ka na ngayon sumagot sa akin. 6 na buwan pa lang pero nagagawa mo nang kausapin ako ng ganito. Kung magpapatuloy ito, baka pati ang trono ko ay subukan mong kunin. Kaya kailangan kitang disiplinahin agad para maintindihan mo ang hierarchy sa pamilyang ito. Patuloy na sumigaw at nagpumigla si Leon. Ginawa niya ang lahat upang makawala, pero walang nagawa ang kanyang pagsisikap. Ito ang tinatawag na pagtawid sa ilog at pagsunog sa tulay. Kung alam ko lang na haantong ito sa ganito, sana pinabayaan ko na lang mabuhay si Constantine. Kapag binubuli mo ako, pwede sana akong umalis agad. Punong-puno ng pagsisisi at galit ang sigaw ni Leon. Kung alam lang niyang darating ang araw na haantong sila sa ganitong sitwasyon, hindi sana niya pinaghirapang tulungan si Rosviza na harapin si Constantine. Kung ganoon ang tingin mo, mukhang kailangan ko talagang bigyan ng tamang gantimpala ang aking guardian god. Bahagyang tinaasan ni Rosviza ang kanyang kilay. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang mga labi habang lalo niyang pinabilis ang kanyang pagkilos. Sa puntong iyon, tuluyan nang naintindihan ni Leon ang sitwasyon. Wala na siyang takas ngayong gabi. Kahit gaano siya lumaban at kahit anong dahilan ang sabihin niya, wala siyang paraan para makaiwas kay Rosviza. Mukhang talagang determinado ang Mother Dragon na talunin ako ngayong gabi, katawan at kaluluwa. Kung hindi ko rin naman ito maiiwasan, mas mabuti nang harapin ko ito ng buong tapang. Huminga ng malalim si Leon at naging determinado ang kanyang mga mata. Bigla siyang kumilos at kinuha ang pagkakataong maunang kumilos. Bago pa makapag-react si Rosviza, mabilis niya itong napaatras sa malaking kama. Pagkatapos ay inilagay niya ang 2 kamay sa magkabilang gilid nito at tumayo sa isang matapang na posisyon, na parabang papasok siya sa isang laban na maaaring ikamite niya. Ang kagustuhan ng reyna na manakop, ang hierarchy sa pamilya, Nagngit-ngit ang ngipin ni Leon habang nagsasalita. Sinusubukan niyang mabawi kahit kaunti ang kanyang dignidad sa ganitong paraan. Bahagyang nagulat si Rosviza. Sa sobrang lapit ng kanilang mga mukha, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Talaga naman, matagal na akong hindi nasasanay sa ganito. Hindi niya inakala na si Leon mismo ang unang makakakuha ng pagkakataong mangibabaw sa sitwasyon. Nakahiga si Rosviza sa kama at tumingin kay Leon ng may bahagyang mapanuksong ekspresyon. Kung ganoon, ano ang balak mong gawin sa akin? Punong-puno ng pang-aasar ang kanyang tono. Tahimik lamang siyang nakahiga sa kama, nakatingin kay Leon at hinihintay ang susunod nitong gagawin. Kasabay nito, may mahihinang kulay lilang simbolo ng dragon na lumitaw malapit sa mga collarbone nilang dalawa. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, lalo pang naging maliwanag ang mga simbolong iyon. Dahan-daang lumapit si Leon kay Rosviza.
Lalong naging malapit ang kanilang mga mukha hanggang halos magkadikit na ang kanilang mga ilong. Ramdam nila ang mainit na hininga at mabilis na tibok ng puso ng isa't isa habang patuloy silang nagtitigan. Nakahiga silang dalawa sa kama, at parehong puno ng magkahalong emosyon ang kanilang mga mata. Malambot at mapanuksong tumingin si Rosvisa kay Leon. Makalipas ang ilang sandali, hindi na napigilan ni Leon ang kanyang sarili. Lumapit siya kay Rosvisa at hinalikan siya habang hawak ang kanyang mukha. Lumipas ang gabi ng walang gaanong salita. Sa loob ng silid, tanging mahinang tunog ng kanilang paghinga at paminsan-minsang huni ng mga insekto mula sa labas ng bintana ang maririnig. Lumipas ang oras ng hindi namamalayan. Unti-unting nawala ang madilim na gabi, at nagsimulang lumitaw ang maputing liwanag sa silangan. Pagsapit ng umaga, pumasok ang unang sinag ng gintong araw sa magandang bintanang may ukit at tumama sa magulong kama. Dahan-daang iminulat ni Leon ang kanyang mabibigat na mata. Sobrang pagod ng kanyang katawan. Sinubukan niyang bumangon, ngunit agad niyang naramdaman ang pananakit sa buong katawan. Aray, buong katawan ko masakit. Lalo na ang bewang ko. Sa bawat paggalaw niya, pakiramdam niya ay nanghihina ang buong katawan niya. Lalo na ang kanyang bewang, kaya napangiwi siya sa sakit. Ginamit niya ang isang kamay upang suportahan ang sarili habang pilit na bumabangon. Ang isa naman ay mahigpit niyang inilagay sa kanyang ibabang likod. Parang naubos lahat ng lakas ko sa isang gabi. Himala na lang na nagising pa akong buhay at maayos ang buong katawan. Habang hinihimas ni Leon ang kanyang masakit na bewang, ilang ulit niyang sinisi sa isip si Rosvisa. Ang Mother Dragon na iyon. Bakit niya ako pinahirapan ng ganoon? Ganito ba ang trato sa taong nagligtas sa kanya? Pagkatapos ay napalingon siya sa dressing table. Nandoon si Rosvisa, nakatalikod sa kanya. Tinamaan ng sinag ng araw ang kanyang mukha at bumagsak ang kanyang anino sa sahig na gawa sa kahoy. Ang maliliit na alikabok na lumulutang sa liwanag ay tila maliliit na kumikislap na bagay na umiikot sa paligid niya. Kalmado siyang nag-aayos ng kanyang mukha. Mahahaba at maayos ang kanyang mga daliri habang ginagamit ang maliit na brush. Binalot siya ng gintong sikat ng araw at lalo siyang naging elegante. Napakaganda ng kanyang hitsura kaya sandaling natigilan si Leon habang nakatingin sa kanya. Nang marinig ni Rosvisa ang kanyang boses, dahan-dahan siyang lumingon. Oh, gising ka na. Malambot at bahagyang antok ang kanyang boses, na para bang kakagising lamang niya. Pero parang nagulat na hayop si Leon. Agad siyang napaatras at mahigpit na binalot ang sarili ng kumot. Ulo lamang niya ang nakalabas. Oo, napansin ni Leon ang bagong hairstyle ni Rosvisa. Simpleng ngunit eleganteng tirentas iyon. Nakasuot din siya ng magandang kulay lilang damit. Napaisip si Leon, bagay pala sa kanya ang hairstyle na iyon. Ngayong mayroon na siyang pangalawang anak, baka gusto na niyang subukan ang mas mature at eleganteng estilo. Dahil doon, hindi napigilan ni Leon na magtanong, bakit ganyan ang suot mo ngayon? Nang marinig iyon ni Rosvisa, tumayo siya at isang beses na umikot. Bahagyang umangat ang lelayan ng kanyang kulay lilang damit habang umiikot siya, na parang isang bulaklak na bumubuka. Mayroon na akong pangalawang anak, kaya gusto kong subukan ang mas mature na style. Maganda ba? Kumikislap ang mga mata ni Rosvisa habang naghihintay ng papuri mula kay Leon. Pero mukhang hindi pa rin natuto si Leon. Kahit kakabangon pa lamang niya at pagod pa, nakalimutan na niya agad ang sakit na nararamdaman niya. Muli siyang nagmatigas. Karaniwan lang. Pagkasabi niya nito, agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Rosvisa. Naging malamig ang kanyang ekspresyon. Wala siyang sinabi. Sa halip, umakyat siya sa kama at dahan-daang lumapit kay Leon. Anong ginagawa mo? Umaga na. Baka magising na ang mga babae at pumunta rito. Sa sobrang takot, mabilis na sinubukan ni Leon na umatras. Ngunit pinigilan siya ni Rosvisa sa balikat. Tumingin si Rosvisa sa kanya mula sa itaas. Malinaw ang banta sa kanyang mga mata. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para ayusin ang sinabi mo. Ulitin mo. Malamig ang tono ni Rosvisa at kinilabutan si Leon, pero gusto pa rin niyang magmatigas ng kaunti. Bigyan mo man ako ng 10 pagkakataon, masasabi ko pa rin na ang damit na ito ay... Hindi niya natapos ang kanyang sinabi. Pinutol siya ng malamig na tingin ni Rosvisa. Lalong naging malamig ang kanyang mga mata bago siya nagsalita sa tonong walang puwang para tumutol.
Mukhang kailangan munang matulog ng bunso nating anak kasama si Noe at ang iba ngayong gabi. Pagkarinig ni Leon noon, agad siyang sumuko. Mabilis na nagbago ang kanyang ekspresyon. Nagpakita siya ng malaking ngiti, itinaas ang kanyang hinlalaki, at malakas na sinabi. Napakaganda, talagang napakaganda, sobrang bagay sa iyo. Nang makita ni Rosvisa na marunong nang sumunod si Leon, sa wakas ay tumango siya ng may kasiyahan. Bumaba siya sa kama at inayos ang mga gusot sa kanyang damit. Mabuti at alam mo kung ano ang makabubuti para sa iyo. May celebration banquet ngayong gabi, kaya siguraduhin mong maghanda ka ng maayos. Lumapit siya sa tabi ng kama at marahang tinapik ang braso ni Leon. Tama pala, bilang asawa ko, tungkulin mo ring alagaan ang iyong katawan at kondisyon sa lahat ng oras. Huwag mong pabayaan ang sarili mo at maging isang gusot at pabaya na middle-aged man. Napahalukip-kap si Leon at bahagyang umirap. Sok! Kailan pa naging tungkulin ng isang lalaki ang ganoon? Mahina lamang ang kanyang boses, ngunit dahil matalas ang pandinig ni Rosvisa, narinig pa rin niya iyon. Yumuko si Rosvisa at tiningnan siya. Malambot ang kanyang tingin, ngunit may bahid pa rin ng autoridad. Bakit sa tingin mo hindi pa kita pinapatay? Napakamot sa ulo si Leon at sinabi ang tunay niyang sagot. Dahil hindi mo kayang gawin iyon. Narinig ni Rosvisa ang sagot niya. Dahan-dahan niyang iniabot ang isang kamay at marahang inilagay iyon sa balikat ni Leon. Pagkatapos ay sinabi niya ng salita bawat salita, sa matatag na tonong walang puwang para tumutol. Hindi, dahil gusto kitang manatiling bilanggo ko habang buhay. At ayokong maisip mong makakatakas ka sa akin.